GMV Tech Vlog. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po, nandito po ang inyong katek na si GMV Tech Vlog. Sa hapon po ito, tuturo ko po kung paano po gumawa ng washing machine na ay po gumana. Bali, ang issue po nito, sira po yung kanyang timer. Ngayon, sa vlog po natin na ito, ituturo ko po kung paano po mag-test ng timer na good sa sira. Bali, yun pong gagawin natin. Tapos, ituturo ko rin po kung paano po paandar po ng walang timer. I-test po natin dito sa pinutol po natin wire. Pagaganahin po natin to kahit walang timer para ma-determine po natin timer ang sira. Bali, start na po tayo. Bali, ito po. Nandito po yung ating dalawang timer. Yun po ang isa, ito po yung sira at ito po yung binili nating good. Bali, ito, binilan na rin po natin ng bagong knob kasi po ito, bangal na rin po yung knob niya. Bali, ito po, naging issue po nitong dati. Ayan po. Ayan, dumudulas po siya. Bumabalik na po siya. Hindi na po nagta-timer ng maayos. Hindi na po naglalak doon. Tapos hindi na po gumagana yung gear niya. Kasi may gear po yan dito po yan sa loob. Ngayon, papakita ko po yung bago sa inyo. Ito po yung bago. Ayan po. Tapos ang common po nito, yung common po na galing sa may plug, line 2, at yung line 2 niya po, yun po yung nakakonekta dito sa isang timer, yung line 2. Tapos ito po yung dalawa na to. Ito po yung papunta sa capacitor. Ito po yung forward tsaka reverse niya. Bali, ang common po nito, kung mapapansin nyo po, mga bro, yung pong nahiwalay na isang wire. Ito po, brown. Ito po, tandaan nyo po lagi ang common po kahit anong kulay po na wire yan, minsan po, may dumana motor po pasensya na po kaya. Medyo maingay. Bali po, ito, lagi nyo pong tatandaan, ang lagi pong common yan, yung nag-iisa pong wire na nahiwalay. At yung magkatabi po, ito po yung forward tsaka reverse niya. Ito po yung papunta sa capacitor. At ito po yung papunta sa line 2. Yan po laging tatandaan nyo. Kahit mag-iba pong mga kulay yan. Ngayon po, ito-test po natin siya. Bali po, lagi nyo pong gagawin. Ito po yung line 2 natin. Bubuhulan nyo po. Ayan. Bubuhulan natin. Tapos, siset natin yung ating multimeter sa times 1. Yan, times 1. Short natin. Yan, calibrate. Yun. Dito tayo sa isang ano niya. Dito sa common. Ito, sa brown. Ilalagay ko po yung aking brown na test probe. At dito po sa may tetesterin po natin yan. Yan pong dilaw tsaka pula. Kailangan po pareho pong meron yan. Ayan. Ikukan na po natin yung timer niya. Ayan. Naglagitik na. Ngayon po, yung isa pong test probe natin, nalalagay po natin sa kulay yellow. Tingnan natin. Wala po siya. Nandito sa red yun. Ayan, red. Tapos magpapalit po yan. Pupunta po sa dilaw. Ayan. Bali, 10 seconds po ata ito bago magpalit. Ayan po. Ayan. Pagpalit niya, lalagitik, pupunta naman sa red ngayon. Yan po ang forward reverse niya. Ganyan po ang pagtitest ng good na timer. Yung iba po, kahit nasa tester po ay okay, minsan nagmamalfunction na po dito. Sa mismong contact point, may contact point po yan. May contact point po kasi yan mga bro sa loob. Ayan po. Ngayon po, ang gagawin na po natin next, dito na po tayo sa mismong washing. Propose ko muna po. Bali ito po, nakasaksak na po ang ating washing machine. Ngayon po, pagaganahin po natin yung wire niya na walang timer. Ito po, re-recta natin. Bali po yung brown, ito po yung common niya. Ito po, ito po yung lumang timer. Mapapansin niyo po, yung nahiwalay po na kulay. Ayan po, brown yan. Yan po yung common, binuhulan po natin. Common, Tapos yung pong yellow at yung gray, yun po yung papuntang capacitor. Ngayon po, nakasaksak na po ang ating washing machine. Ilalagay po natin dito sa gray. Short po natin ganyan. Ayan, counterclockwise. Nasa reverse siya. Tapos sa kabila, yung kanyang clockwise, yung kanyang forward. Ayan po. Short ko po yung brown sa may yellow.
Ayan. Ganyan lang po mag-test po ng ano, pag wala po kayong timer. Bali po, kakabitan na po natin ang timer to at te-testingin po natin. Bali po, post ko muna po. Bali po yan, na-fix na po natin yung timer natin dito sa mismong case. Ngayon po, susundan po natin yung ating ano, common. Ito po, yung common po ng ating timer. Nahiwalay, brown. At yung kanina po, dito sa pababa sa may line 2, brown. Ayan. Lagi nyo pong bubuhulan po para may tanda po kayo sa line 2 niya. Pinaka-common niya. Ayan po. Unahin natin yung common. Ayan, dudugtong natin. Ayan. Pipix natin yan para walang kawala. Gagamitan natin ang shrinkable tube ngayon. Nakabili na tayo. Ayan. Gamitan natin ang shrinkable tube ngayon. Bali yan. Papainitan natin ngayon to. Ako, makahangin ah. Yan. Ang maganda yung pagkadugtong. Na-fix. Ganda po pag may shrinkable tube. Oh. Dapat nalapat po siya. So, doblehin natin syempre yan. Para iwas short circuit tayo. Huwag kayo po kayo magtitipid sa shrinkable tube. Kasi yan po ang buhay niyan, yung balot. Para iwas po yung short circuit natin. Okay. Next tayo, dito sa dilaw. Next tayo sa dilaw. Ayan, sinundan lang natin din doon. Dilaw doon. Dilaw, ayan. Maiksi yung ano, bali babalatan natin. Maiksi yung pagkabalat. Ayan. Balatan lang natin. Ayan, dilaw sa dilaw. Ito po ipapunta ng kapasitor. Bali, inuulit ko lang po para po sa mga newbie. Para makatulong po tayo sa mga baguhan. Hindi na po sila mahirapan. Ayan. Pag miminsanin na nga natin, nauulog yung wire sa ilalim, medyo maiksi. Tapos tong red, dito sa may mismong gray. Ayan. Kasi wala tayong kulay gray dito. Red na nakalagay sa kanya. Kaya red to gray. Yan. Kabila niya. Kanyang reverse. Yan. Para walang kawala. Maiksi na yung wire natin. Tapos, fix na natin ang shrinkable tube. Ayun. Mahangin. Ayun. Wala ang karga. Mahangin lang. Isa pa, doble natin. Mahangin. Medyo mahangin dito sa labas. Hapon na rin tayo kasi nakapag-vlog. Yan. At bali po post ko muna po at para hindi masyadong mahaba ang ating video. Bali po yan. Tapos na natin i-wiring. Ayan, testingin natin. Testingin natin siya kung okay na siya. Bago natin i-fix. Ayan. Saksak natin. Pero bago natin isaksak, mas maganda tester. Padaan muna natin ang tester. Ayan. Teka lang po ah. Bali, padadaanan po natin ang tester to. Kuna natin kanyang timer. Ayun, naglagitik na. Ngayon, punta tayo dito sa tester natin.
Sa magkano ang plug niya. Tingnan natin. Ayun. Okay na siya. Nakasukat tayo ng 29 ohms. 29 ohms. Wala. Ayun, balad siya. 29 ohms. So, isub po natin para makita nyo po. Ayan. Ayan po siya. 29 ohms. Kabila. Kanyang reverse. Ayun. Bali, okay na siya. Ngayon, actual test na po natin dun sa mismong, ano po niya, kuryente sa AC. Bali po yan, sasaksak na natin. Ayun, okay na po siya. Ayan, forward. Reverse. Ayan, okay na po siya. Ayos na. Siya nga po pala, medyo may tuturo po ako isang technique pa po pala sa inyo. Bubunutin muna natin sa saksakan niya. Ang isang technique po pala tuturo ko sa inyo, kapag yung may mga ano po, may mga ari ng washing machine, huwag niyo pong binabalik yung timer niyo po pag hindi pa tapos. Antayin niyo lang po siya matapos. Doon po mabilis masira yung ating timer. Yung binabalik-balik pong ganon. Kaya iwasan po natin balik-balik. Ngayon pag halimbawa nawalan po ng kuryente, hayaan na lang po natin kusang bumalik po yung timer natin sa 0. Bali yun lang po. Ipipix po natin to. Final test na po tayo. Bali po yan. Magpa-final test na po tayo. Ayan. Okay na po yung unit natin. Ayos na po. Working na po siya. Sana nagustuhan niyo po ang aking video. Siya nga po pala. Sa mga hindi pa po nakasubscribe o kaya napadaan ka lang po kayo sa aking YouTube channel, hindi nyo naman po kalimutan mag-subscribe at paki-hit po yung notification bell para lagi po kayo update sa aking mga video. Bali po, hanggang dito na lang po ang aking video. Siya po pala sa lahat po ng aking mga subscriber na walang sawa pong nanonood sa aking mga video at sa mga magsusubscribe pa, maraming salamat po sa inyo lahat. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong vlog. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyo lahat. Thank you for watching. Salamat po. GMV Tech Vlog.